Good morning. So time now it's 12:28 a.m. Thursday, February 20. So kanina kasi I had lunch tapos nag-coke din ako, no. And then mahilig kasi ako magbasa ng mga labels ng mga products na kino-consume ko or binibili ko. So here, nakita ko sa lower portion, and kung makikita nyo, na may 10 cents refund at collection depots or points in participating state or territory of purchase. So na-curious ako on how to have it collected kasi of course if you can have at least 10 cans or kung ano man yung mga items na applicable for refunds, diba, you can have $1. So out of curiosity, nag-research ako kung paano makiklaim yung 10 cents na yun for each of the item. So, nung ni-research ko sa Google Maps, tinype ko like recycling center near me, and one of the results na lumabas is itong CDS Vic Secure Parking. So, I think this is one of many locations here in Victoria or nearby my place kung saan pwedeng mag-claim ng refund. So, ito yung mga images niya. Ayan. So, CDS stands for Container Deposit Schemes. So, which means ibabalik mo sa kanila yung mga items na pwedeng for recycle. And then, they also have this application, so which is available in App Store na CDS Vic North. So, dinownload ko na siya earlier and ganito yung itsura niya. Once you have completed downloading the application, you will be asked to sign in. Pero syempre, as a new member, you have to sign up. So, no worries kasi madali lang naman mag-sign up. Hindi mo nga kailangan ng mobile number. You just have to provide email address. So, dito, you'll be assigned a zone ID. So, ito yung gagamitin mo to scan dun sa recycle center para ma-acknowledge yung mga sinurrender mong mga items. And then, you also have to set up yung payment method. So, for me, I chose bank transfer. But also, they have other options such as you can donate kung ano man yung sinurrender mo. And then, we also have e-voucher. So, I think they have a partnership with Coles. Yan. So, select na lang kayo kung anong applicable sa inyo dyan. And then, hindi kayo mahihirapang mag-identify ng mga containers if it's eligible or not kasi meron silang option dito na container eligibility. So, click nyo lang yan. And then, meron niyang barcode scanner. So, i-click nyo lang yung icon ng barcode and then, itapat nyo lang yung item. Yung barcode ng item. Ayan. Yan. So, malalaman mo agad kung eligible or not yung item na yon. So, kung hindi eligible, edi bitawan mo na or wag mo na i-collect. So, most of the time naman, yung mga items naman na participating, meron naman nakalagay na ganito, yung 10 cents na refund. So, bakit ko naisip yung pag-collect nun? Kasi, currently, I am staying dito sa isang apartment hotel. So, which means, every floor, meron kaming garbage room. So, dito kasi sa Australia, strictly implemented yung segregation ng mga waste nila. So, yung mga for ano na talaga, hindi na mapapakinabangan. Ihulog mo siya sa isang bin, and then yung mga recyclables naman will be sa another bin. So, medyo mahigpit dito sa amin kasi may fine na $200 once na mahuli kang you're not following yung segregation process dahil merong CCTV na nakatutok doon. Nyo kung silipin yung garbage room kung meron tayong makitang participating items like na may nakalagay na 10 cents na refund. Let's go! So, ito yung garbage room na sinasabi ko. So, makikita nyo dito na segregated yung mga bins dyan. And then, ito yung mga hindi na talaga mapapakinabangan. So, ito yung offense na sinasabi ko kanina. Yan. Yan. So, ito, tignan natin dito. So, meron doon kaso nilalim maabot. Ito, meron tayong isang nakita. Fan. Nalilinis naman yung bote dito. So, hindi pwede yung maarte dito. Ayan. So, I think eligible to. Nakalagay 10 cents. So, kunin na natin to. And then, ayun. So,
hindi tayo masyado mag-effort kasi magabangan lang natin dito yung mga magtatapon ng mga ganitong may refund ng mga items. Okay? Yan, so samahan nyo ko later. Puntahan yung nearby na deposit center dito, which is like 500 to 550 meters away lang from my place, at i-check natin kung legit nga na makakakuha tayo ng 10 cents at kung meron pang other requirements like at least $1 ba yung kailangan para makaklaim or pwedeng pa isa-isa or ilang bottles lang. Alright, see you later. Good afternoon. So, ang time natin ngayon, it's 3:04 na ng hapon and ngayon pa lang tayo lalabas ng apartment. And dadalhin ko na rin ito, nandito na rin naman sa eco bag yung mga plastic bottles at tin cans na na-collect natin or naipon natin from yesterday. And yun, so check natin kung legit nga siya. Plus, nakakita ako sa Google Maps ng mas closer na refund center dito lang sa tabi ko. It's like 200 meters away. Pero kasi yun, over the counter. So, try muna natin yung via machine na ipapasok lang natin yung mga bottles and tin cans. Tapos, automated na siyang magpapasok ng refund dun sa ating account na sinet up from the application or kanilang app. Yan. So, see you later. So, nandito na tayo sa ating destination and dito natin siya ipapasok. So, first, iscan muna natin yung barcode and then papasok natin yung mga containers dito. Unfortunately, I think out of paper na itong machine na to. So, we'll be waiting sa kabilang machine pagkatapos nila. So, let's see. Ayan, so, first is open lang natin yung app tapos scan natin tong barcode natin dito sa scanner. So, tumunog na siya and then, ayun, nakalagay na. Okay, so let's start. So, ayan, for 5 bottles, we were able to have 50 cents. So, magkaiwalay pala yung lagay ng sa cans and plastic. Tapos, yung nasa kabila, glass and cartons. So, may issue din siyang receipt sa inyo. Ayan, we were able to have 50 cents. Check natin mamaya kung mag-a-appear dun sa ating balance sa app. So, since tapos na tayo dito, chinek ko yung application at pumasok naman agad siya dun sa transactions. So, dalawa yung ginawa kong transaction kaya naka 70 cents tayo. Ngayon, real time din siya nag-appear dun sa ating bank. Ayan na siya. Yeah, so I think this is a great way to earn small money, no? Plus, nakatulong pa tayo sa environment at circular economy as well as sustainability. So, try nyo din yung ganito, guys.